sa Metro Manila Condo Oversupply Part 2. Posible pa talaga na magkaroon ng property market crash sa Metro Manila ngayong sinasabi na merong condo oversupply? Dumako na tayo ngayon sa Part 2 ng ating video. Part 2. Ano ang nangyayari kapag merong condominium units oversupply? Isa sa mga pangunahing takot ng mga condominium unit buyers ay ang pagkakaroon ng property market crash. Ang tanong, ano ang posibilidad na mangyari ito sa Metro Manila? Alamin muna natin, ano ba ang itsura ng oversupply, property bubble, at isang property market crash. Nangyayari ang oversupply kapag ang bilang ng mga available properties ay labis sa inaasahang demand. Sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng oversupply ay ang overbuilding. Maaaring ang pagpasok ng mga Chinese investors noong 2017 ay nagbigay hudyat sa mga real estate developers na magdagdag ng mga condominium projects noong panahon na yon. Sapagkat meron naman talagang kakulangan sa supply ng housing units para sa mga Chinese nationals noong panahon na yon. Sa paggawa ng isang high-rise development sa Metro Manila, karaniwang tumatagal ito ng 4 hanggang 6 na taon o higit pa. Ang pagpapaalis sa mga POGO companies ay di maitatanggi na nag-ambag sa pagkawala ng mga tenants sa maraming condominium units sa Metro Manila noong 2024. Kaya naman, nagkaroon ng biglaang pagdami ng bakanting units sa merkado. Pero, ito na nga ba ang katapusan ng condominium market? Ang dalawa pa sa dahilan ng oversupply ay ang economic downturns at demographic changes. Ang economic downturn ay ang pagbagal ng ekonomiya na nagdudulot sa kawalan ng kakayahan ng mga tao na magbayad ng upa o di kaya ng monthly payment ng unit nila. Isang indikasyon nito ay ang malaking tanggalan ng mga empleyado sa mga kumpanya o di kaya ang mabilis na pagtaas ng bilang ng nawalan ng trabaho o hanap buhay. Base sa pangkasalukuyang datos ng gobyerno, kabaligtaran nito ang ating nararanasan. Dahil bumaba ang unemployment rate sa Pilipinas ay tinala noong November 2024. Samantalang ang demographic changes naman ay ang biglaang pagbaba ng gustong tumira sa NCR. Katulad nung naranasan natin noong pandemya, noong 2020 hanggang 2021, kung saan marami sa mga nangungupahan ng kondo ay piniling bumalik o tumira sa labas ng NCR. Ang patuloy na paglala ng trapiko ay siyang nagiging dahilan para bumalik ang mga tao sa pagtira sa Metro Manila dahil sa pagkabugbog nila sa pang-araw-araw na commute. Dito pumapasok ang konsepto ng absorption. Ang absorption ay parang pacing ng market. Sinusukat nito kung gaano kabilis nauubos o na-occupy ang mga available na properties. Inaasahan na sa pagdami ng vacant condo unit sa merkado, mataas ang posibilidad na bumaba ang upa. Siya naman pwedeng samantalahin ng mga renters na pagod na sa kanilang 2 hanggang 3 oras na commute sa araw-araw. Ang biglaang pag-alis ng mga Chinese national tenants ay hindi mabilis mapalitan. Katulad ng pagkabawas ng mga tenants noong pandemic. Panahon lang ang makakapagsabi kung gaano kabilis muli ma-occupy ang mga units. Di may tatanggi ng mga tao kung nasaan ang trabaho, andoon ang umuupa. Dahil marami pa rin sa mga job opportunities ay nasa Metro Manila. Mataas pa rin ang tsansa na lumipat ang maraming tao sa syudad. Ibig sabihin, magkakaroon pa rin ng absorption ng vacant condo units. Dumako naman tayo sa itsura ng isang property bubble. Ang property bubble ay isang sitwasyon kung saan ang presyo ng mga real estate properties ay tumataas ng napakabilis at lagpas sa tunay na halaga ng mga ito. Ang pagtaas na ito ay karaniwang dulot ng labis na spekulasyon, madaling pautang, at sobrang kumpiyansa ng mga tao. Patuloy pang tataas ang presyo ng mga properties. Ano ang pinagkaiba ng property bubble at normal na pagtaas ng presyo? Sa property bubble, ang presyo ay tumataas dahil sa spekulasyon at artificial na demand. Discuss ko na ito sa una kong video. Samantalang sa normal na pagtaas, ang presyo ay tumataas dahil sa natural na factors tulad ng urban development, inflation, o effective demand. Katulad ng isang lobo, ang 2017 property surge ay ang pagbomba additional condo supply sa real estate market. Habang tumatagal, palaki ng palaki ang lobo. Kapag naubos na ang property buyer na kayang bumili sa merkado, pero patuloy pa rin ang pagbomba ng additional supply, doon puputok ang lobo. Ang tanong, posible ba na maiwasan natin ang pagputok ng lobo? Ang sagot, pwede. Isa sa mga oportunidad na pwedeng samantalahin ng mga property buyers ngayon ay ang pagdami ng rent-to-own schemes sa merkado. Noon, kailangan mo munang matapos
ang down payment period at makapag-secure ng loan proceeds or loan takeout sa bangko bago ka makalipat sa binili mong unit. Isa ito sa mga nagiging challenges ng mga property buyers dati. Ngayon, pwede ka nang makalipat sa isang property with lower cash out, parang nangungupahan ka lang, pero mapapasayo pa rin ang property sa dulo. Walang gaanong nag-o-offer nito dati dahil mas matagal na makukuha ng real estate developers ang bayad ng buyer. Dahil sa oversupply situation ngayon, siguradong dadami ang ganitong offer sa market. Isang opportunity din na tiyak na mag-i-introduce ang mga developers ng generous discounts at longer payment terms para maingganyo ang mga buyers para mas maging abot kaya ang mga binibenta nilang units. Siyempre, marami pa rin hindi sasang-ayon dito. Okay lang yon. Kung hindi ka sang-ayon, huwag kang bumili. Pero, alam nyo ba na dahil sa pagka-delay ng mga projects ng mga real estate developers noong pandemic, kinain lang ng inflation ang tutubuin ng mga developers? Ano ang punto nito? Ang presyo ng mga pre-selling properties ngayon ay itinutugma lamang sa future value ng property pag ito ay ready for occupancy na. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang real estate investor na mas gusto mong binabayaran ang iyong real estate investment ng hulugan pero na ipapako mo na ang presyo ng property the moment na binili mo ito, pwede rin sa'yo ang pre-selling properties. Ano ang kinalaman nito sa property bubble? Kaysa bigla ang pumutok ang property bubble, mababawasan ang pagbomba ng additional supply sa merkado. Bukod sa pagbawas ng pagbomba, dahan-dahan ding pasisingawin o hahayaang ma-absorb ang present condo sa real estate market sa pamamagitan ng pag-i-introduce ng affordable payment terms at rent-to-own schemes. Nangyayari na ito. Kailangan mo lang magtanong. Hindi ko sinasabi na sa akin, pero parang gano'n na nga. Dahil natuto na ang mga real estate developers at ang gobyerno sa mga lessons ng 1997 Asian financial crisis, mas naging konserbatibo ang mga bangko, mga real estate developers at gobyerno pagdating sa credit exposure ng real estate market sa Pilipinas. Dito sa atin, higpit ang requirements para makautang ng property loan sa bangko. May tinatawag na 30% rule sa income requirement ang mga bangko. Minsan, maabot pa yan ng 40%. Sinasabi sa 30% rule na ito na dapat na ang maximum monthly amortization na pwedeng ma-approve sa'yo ay equivalent sa 30% ng income mo. Ibig sabihin, para mas madali ang math, kung kumikita ka ng 100,000 pesos kada buwan, ang maximum na monthly amortization na pwede mong ma-avail ay 30,000 pesos lamang. Kung 50,000 ang income mo, 15,000 pesos lang ang maximum monthly amortization na pwede mong ma-avail. May mga bangko na pumapayag na hanggang 40% kung ito ay primary home ang gamit. Ang pagkakaroon ng mahigpit na credit standard ay nag-iiwas sa atin sa risk ng widespread defaults o pangmalawakang foreclosure sa real estate market. Ano ang kinalaman nito? Ang property market crash ay ang bigla at pangmalawakang pagbagsak ng mga property value sa merkado. Ilan sa mga karaniwang dahilan nito ay ang malawakang pagkawala ng kakayahan ng mga buyers na ipagpatuloy ang pagbabayad ng kanilang monthly amortizations sa bangko. Nangyayari ito dahil sa tinatawag na over-leveraging. Ang over-leveraging ay ang labis na pagkakautang ng isang property investor sa isang credit institution, katulad ng bangko. Mahirap ma-over-leverage ang isang nangungutang sa Pilipinas dahil sa mahigpit na credit standards ng mga bangko. Dagdag pa rito, kumpara noong 1997 Asian financial crisis, ang mga condominium units na nag-default ay bumalik sa poder ng mga real estate developers. Ayon sa mga recent property market reports na nirelease ng Lithium Property Consultants at Colliers International. Ito ay nangangahulugan na maaari pa ring mapabilang ang mga reopened units na ito sa mga properties na i-offer ng may affordable payment terms at discounts. Sa isang property market crash, karaniwang umaapaw sa dami ang mga foreclosed properties sa mga bangko sa unreasonable levels. Sa kasalukuyan, wala namang indikasyon na nangyayari ito. Ilan ito sa dahilan kung bakit na maliit ang tsansa na mangyari sa atin ang property market crash na nangyari sa Amerika noong 2008 at sa China noong nakaraang taon. Mas malaki ang posibilidad na ang sinasabing condo oversupply ay magdudulot sa isang market correction. A market correction during a property oversupply is classified as a natural adjustment wherein property prices will stabilize or it will slightly drop to align
the actual demand. At most, may posibilidad na dahil sa mga discounts ay bumaba ang mga presyo ng mga properties. O di kaya, may mga property investors na mas maagang nag-invest sa property market na ibenta na lang ang kanilang mga property sa mas mababang halaga. Halimbawa, para sa mga bumili ng property sa Mall of Asia area noong 2012, kung saan makakabili ka ng 1-bedroom unit for 2.5 million pesos only, kahit ibenta mo ang unit mo ng 4 million today, nabawi mo pa rin ang pera mo at tumubo ka pa rin ng konti. Samantala, a property crash happens when there is a severe and rapid decline in property values. It is often triggered by widespread defaults or economic crisis. Sa Metro Manila, unlikely na magkaroon tayo ng market crash dahil sa underserved market demand, tulad ng condo sharing market para sa mga stop houses ngayon, lalo na't lumalala ang traffic. Not to mention, ang pagdalas ng mataas na pagbaha. Kung kaya naman, maraming nagsisimula na mag-consider na tumira sa kondo ng dahil dito. Andyan din ang inaasahang patuloy na paglago ng IT/BPM industry. Dahil maraming kumpanya sa ibang bansa ang nagda-downsize at nag-outsource ng kanilang business processes sa Pilipinas dahil sa mataas na palitan ng dolyar at piso. Dahil mas nakakatipid sila sa pasweldo, inililipat nila ang kanilang mga trabaho dito sa Pilipinas. Inaasahan din na lalago ang dami ng mga turista pagtatapos ng mga bagong airports. May tatala sa ilang property reports na may undersupply ng hotel sa Metro Manila na karaniwang sinasalo ng mga Airbnb units. Hindi ito agad-agad, takes time para mangyari ang lahat ng ito. Tama ang strategy mo at handa kang mag-intay, the market will always reward patience. Ito ang dapat nating maunawaan. Ang real estate ay hindi short-term gain. Ang anumang pagbaba ng value ay kadalasang nababawi kapag bumalik ang market sa recovery at expansion phase. History shows na ang mga dips ay pansamantala lamang. Pero ang appreciation ay pangmatagalan. Ano ang susunod na mangyayari? Maraming kontra sa akin sa comment section. Hahanapin nila kung ano ang mga mali sa sinabi ko. Okay lang yon. Ang intensyon ng video na ito ay ibahagi kung ano ang mga nalalaman ko tungkol sa real estate. Dahil mahabang panahon ko ito pinag-aralan. Kung hindi ka sang-ayon sa akin, hindi mo kailangang maniwala. Sabi nga ng astrologer na si Zenaida Seba, hindi hawak ng mga bituin ang ating kapalaran. Gabay lamang sila. Free will. Gamitin natin ito. Meron tayong kalayaan na magpasya. Pwede kang matakot at malugi. O pwede ka ring mag-aral, matuto at magpasya. Sa part 3 ng ating video, babahagi ko kung ano ang mga pwedeng gawin ng mga real estate investors, real estate developers, real estate professionals, at first-time property buyers sa isang condo oversupply. Kung meron kang additional insights na makakatulong sa mga property investors, iniimbitahan kitang mag-comment at i-share ang iyong nalalaman para mas maging informed mga property owners at buyers ano ang maaari nilang gawin sa sitwasyon ngayon sa property market. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please don't forget to like and share this video to your friends and family na alam mong matutulungan ng video na ito. See you in the next one!